Ikasyam na kabanata. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Sumakay sina Jesus sa bangka at tumawid sa kabila ng lawa. Pagdating nila roon, umuwi si Jesus sa sarili niyang bayan. Doon ay may mga taong nagdala sa kanya ng isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang loob mo. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Nang marinig ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na naroon, sinabi nila sa kanilang sarili, "Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos." Pero alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng masama? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang mga kasalanan mo, o tumayo ka at lumakad? Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na akong anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga ang paralitiko at umuwi. Namangha ang mga tao na makita nila ito at pinapurihan nila ang Diyos na nagbigay sa mga tao ng ganoong kapangyarihan. Tinawag ni Jesus si Mateo. Nang umalis na roon si Jesus, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Mateo at sumunod kay Jesus. Habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Mateo, nagdatingan ng maraming maniningil ng buwis at ang iba pang mga itinuturing na makasalanan at kumain kasama nila. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang mga tagasunod ni Jesus, "Bakit ang guro ninyo ay kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga makasalanan?" Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Hindi ang mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Umalis na kayo at pag-isipan niyo kung ano ang kahulugan ng sinasabing ito ng kasulatan. Hindi ang handog ninyo ang hinahangad ko, kundi ang maging maawain kayo. Sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan." Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. May ilang mga tagasunod si Juan na tagapagbautismo ang pumunta kay Jesus at nagtanong, "Kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno. Bakit hindi nag-aayuno ang mga tagasunod ninyo?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno." Sinabi pa ni Jesus, "Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Dahil kapag nilabhan, uurong ang bagong tela at lalo pang lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak, at ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at pareho silang magtatagal. Ang anak ng pinuno at ang babaeng dinudugo." Habang sinasabi niya ang mga ito, dumating ang isang namumuno ng sambahan ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, "Kamamatay lang po ng anak kong babae. Pero kung pupuntahan niyo siya at ipapatong ang inyong kamay sa kanya, mabubuhay siyang muli." Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na rin ang mga tagasunod niya. Habang naglalakad sila, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae na 12 taon nang dinudugo at hinipon niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Sapagkat sinabi ng babae sa kanyang sarili, "Mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa babae ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang loob mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At gumaling nga ang babae ng sandaling iyon. Nang dumating na si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta sa libing at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lang siya." Pinagtawanan nila si Jesus. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus at hinawakan sa kamay ang bata at bumangon ito.
Kumalat ang balitang ito sa buong lugar na iyon. Pinagaling ni Jesus ang 2 bulag. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, sumunod sa kanya ang 2 bulag na sumisigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pagdating ni Jesus sa bahay na kanyang tutuluyan, lumapit sa kanya ang mga bulag na lalaki. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin?" Sumagot sila, "Opo, Panginoon." At hinipo ni Jesus ang mga mata nila at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga ang 2. Mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag nila itong sasabihin kanino man. Pero umalis ang 2 at ibinalita nila sa buong lugar na iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Pinagaling ni Jesus ang isang pipi. Habang paalis na sina Jesus, dinala sa kanya ang isang lalaking pipi na sinasaniban ng masamang espiritu. Pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi, "Kailanman ay hindi pa nangyari ang ganito sa buong Israel." Pero sinabi ng mga Pariseo, ang pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Naawa si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng kanilang mga problema pero wala man lang tumutulong sa kanila. Para silang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin, na magpadala siya ng mga tagapag-ani."